gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa At sa inyo, inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin na tayo ay may adya sa lahat ng kapahamakan, lalo na sa isang malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, at ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay, ang mga nagsisimba, ang mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Nilulug namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw, ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw na ikalimang buwan ng 19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem. Kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap
upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maaalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin, kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Inipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay na wala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa sacerdote. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Asamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung kayo po ay magpaparusa sa isang taong mayroong malaking kasalanan, paano niyo siya huhusgahan? Paano niyo siya parurusan? Halimbawa po dun sa parang may isip o may edad ng namaril ng kanyang mga kapwa kaklase sa Tacloban. Paano niyo po siya parurusahan? Paano niyo po siya husgahan? Kung makukuha ba ninyo ang lahat sa kanya, pati buhay niya kukunin ninyo? E papaano kung tayo rin ay mailagay sa isang sitwasyon na tayo naman ang husgahan o parurusahan? Gugustuhin po ba natin na kunin ng iba ang lahat sa atin? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang kalunos-lunos na sinapit ng mga Israelita sa bayan ng Juda sa kamay ng mga sumakop sa kanila. Pinahirapan ng marami sa kanila, yung iba pinatay pa, niransak ang templo nila, pati ang palasyo, sinunog, walang tinira. Ang maraming mga taga-Huda o mga Israelita ay tinapon ng Babylonia. Bahagi po ito kasi ng parusa ng Diyos na ibinigay sa kanila dahil sa kanilang dekada-dekada ng pagkakasala, idolatry, social injustice, unfaithfulness to God, to His covenant. Galitin na po natin ang lahat, wag lang ang Diyos. Sabi nga sa ating salmo, kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. At sinasabi rin sa ating ebanghelyo, pag ginusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Kung gusto ng Diyos na parusahan tayo, wala tayong magagawa. At kapag ang Diyos ang nagparusa sa atin, mas lalong wala tayong magagawa sapagkat wala nang mas makapangyarihan kaysa Diyos. Besides, siya ang may-ari at siya ang may hawak ng lahat sa atin. Sa isang iglap, kaya niyang kunin ng lahat sa atin. And so you can just imagine kung ano yung pakiramdam noon ng mga Israelita habang
Ito'y mga nangyayari sa kanila when they finally realize, totoo nga ang parusa. Ito na, pinarurusahan na tayo ng Diyos sa ating mga matagal ng pagkakasala. Baka sa mga naghihirap na ng mga Israelita, ipinagpapasalamat na lamang nila yung mga sandali na buhay pa sila. Kasi nga, ang Diyos ang nagpaparusa, wala ka nang magagawa eh. O baka, yung iba sa kanila nagwi-wish na mamatay na sila sapagkat wala naman din silang mapapalat aasahan pa dahil nga ang Diyos na ang nagpaparusa sa kanila. Matindi ng parusa yon. Wala nang templo, wala nang palasyo, wala nang lupa nila, wala nang identity nila. Ang Diyos ba naman ang ginalit nila? Gayunpaman, sana po napansin po ninyo yung pinakahuling bersikulo sa napakalungkot na pagbasang ito. Sabi dito, iniwan pa rin ng mga Babylonians na mga sumakop sa Juda ang ilang mga mahihirap na mamaya ng Juda upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng ubasan. Sa unang dinig, parang wala lang ito. Parang insignificant ito. Bakit? May tinira nga, ilan lang, kaunti lang, mahihirap pa. At tagabungkal na lang ng lupa at tagapag-alaga ng ubasan. Pero alam po ba ninyo, ito ay nasa plano ng Diyos? Yes. Sapagkat later on, itong mga remnants na ito, ang siyang magpe-preserve ng kanilang tradisyon na magiging simula later on ng bagong henerasyon at magiging daan ng restoration ng kanilang bayan at relihiyon. And it's really part of God's plan to intentionally preserve His covenant sa kanyang piniling bayan. So makikita po natin dito na kahit gaano ka-harsh ang pagkaparusa ng Diyos, hindi siya nanguubos. Hindi niya inuubos ang lahat sa tao. May tinitira siya kahit papaano para makabangon at makabawi, makapagbago ito. Gaano man siya sinaktan nito, gaano man siya ginalit nito, hindi pa rin nawawala ang kanyang awa sa tao. Ang tanong, ganun din po ba tayo? Gaano man tayo kinalit ng isang tao? Gaano man tayo sinaktan ng isang tao? May natitira ba naman ding awa sa atin kahit paano? Naku ay, meron sigurong magsasabi din sa inyo, Father, ganito ang ginawa niya sa akin. Ganito ang ginawa niya. Wala siyang awa. Bakit ko siya kakaawaan? Matanong ko rin po kayo. Ano bang sabi ng ating Panginoon sa atin? Sinabi ba niyang maawa tayo tulad ng kapwa natin? Hindi. Kasi po pwedeng wala talagang awa ang kapwa natin. Pero ang sabi niya, maging maawain kayo, maging mahabagin kayo tulad ko, tulad ng aking ama o ng inyong amang nasa langit. Besides, nagtagumpay na ang dyablo sa kanya. Sa sino mang gumawa sa atin ng masama, hahayaan ba natin magtagumpay ang dyablo sa atin? Kaya nga siya ginamit ng dyablo pag gumawa ng masama sa atin o sa kapwa natin para magalit tayo at para gumawa din tayo ng masama So kung yun ay gagantihan din natin ng isa pang masama, edi nagtagumpay ang dyablo sa kanyang pinakalayunin kung bakit niya in the first place ginamit yung tao. At isa pa, gustuhin ba rin po ba natin? Nahusgahan din tayo ng ating Panginoon balang araw? Katulad ng panghusga na ginagawa natin sa kapwa natin. Hindi na pinag-uusapan, mas masama ba yung ginagawa niya kaya sa atin? Ang pinag-uusapan dito yung paraan ng ating panghusga sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon natin sa atin, kung ano man ang takalan na ginagamit natin sa iba, yun din ang gagamitin niyang takalan sa atin. Kaya mag-ingat po tayo sa panghuhusga at pagkaparusa ng kapwa natin sapagkat darating po sigurado ang araw na harap tayo sa Panginoon upang tayo husgahan niya. At kapag dumating ang araw na iyon, na siguradong darating din naman, maalala natin kung meron man ang mga kapwa nating hinusgahan at pinarusahan natin. Sapagkat that very moment, kakailanganin natin ng awa. At paano tayo aasa sa awa ng Diyos kung hindi tayo naawa? Huwag po sana nating ipagmalaki at huwag din tayo makakampante sa mga mabuting ginagawa natin o yung rason natin na hindi naman tayo kasing sama ng kapwa nating hinusgahan at pinarusahan natin o pinag-isipan natin ng masama. Sana'y maging ganito ka, matay ka na. Hindi tayo makakampante kahit sa tingin natin tayo mabuti. Sa pagsabi nga ng banal na kasulatan, ang ating mga gawang kabutihan ay parang mga maruming basahan lang kung ikukumpara sa kabutihan ng Diyos. Besides, kung minsan o kadalasan pa nga ang ating mga ginagawang kabutihan ay may mancha ng kasalanan, may mancha ng kayabangan, o may mancha ng paghahangad na tayo'y pahalagahan. Kaya wala talaga tayong may pagmamalaking maraming mabuti. Especially if we have not shown any mercy. Dahil ang taong walang awa, kailanman hindi maituturing na mabuti. Mabuti ang Diyos kasi He is overflowing with mercy. Kaya tumulad tayo sa Kanya upang masigurado natin, kahit papaano lang, na tayo mabuti. Di ba? Hindi tayo sigurado kung mabuti na nga tayo. Kung kalugod-lugod na nga tayo sa mata ng Diyos. Kasi maaaring ang feeling natin, tingin natin mabuti tayo dahil hinahanga tayo ng mga tao, nakaka-inspire tayo. It does not necessarily follow. Unless ang tingin sa atin ng Diyos ay mabuti.
Matitingnan tayo ng Diyos na mabuti if we are showing compassion and mercy. Kasi makikita niya ang kanyang sarili sa atin. Siya mismong nagsabi, tayo nagiging tunay na mga anak niya kung tayo nagmamahal sa ating mga kaaway, kung tayo naghahangat pa rin ng mabuti kahit sa mga masama tao na nakasakit sa atin, at kung tayo mahabag sa kapwa natin. Diyosan ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Mahabagin siya, maawain siya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Alam niya rin ang nakaraan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon. Tulungan mo po akong maging mahabagin tulad mo, na wag akong dalhin ang galit ko. Ano man ang maganda kong punto at gaano man kasama ang ginawa sa akin ng tao, lumutang pa rin hindi ang pagiging tao ko, kundi ang pagiging anak ko ng Diyos. Anak mo ako. Maaaring sa pagiging tao ko, hindi ko kayang magpatawad, pero kung maniniwala akong mahal mo ko, ikaw ang katarungan, ikaw ang siyang aking masasandal at maaasahan, kaya kong magpatawad, kaya kong mahabag. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Panghawakan mo, pakatandaan mo, paniwalaan mo. Pero dapat ka rin magmahal sa kapwa mo at bahagi ng pagmamahal na ito ay ang at least maghangad tayo ng mabuti sa iba. Kahit na mga nakagawa sa atin ng masama, huwag gaganti. Magdisiplina kung kinakailangan, magparusa kung kinakailangan, pero yung tama lang. Huwag nating pabayaan na maghari ang kasamaan kahit na sa atin kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod
sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan sumasamo, humihingi ng patawad Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan na kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, si Si Kristo'y Kristo'y namatay. namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Dasal po natin ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Dukha man ako sa lahat, dukha man ako sa lahat, ang tanging mong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawin niyang lahat ng panindig. Sa itadahas ay limutin. Sisidlang puting manamon, kayamanan ka ng puso ko. Gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo sa panalangin po na inuukol ninyo. Thank you po sapagkat dahil po dito sa awat grasya ng Diyos, sa pamamagitan po ninyo, marami po tayo natutulungan. So, marami po salamat. Ang Panginoon na po ang bahalang magsukli sa inyo. Yan po ang lagi naming dasal dito. Lagi kong personal na dasal para sa inyo. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay.
at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang singtamis, pagsindang sandalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal amin iniaalay ang pag-ibig